nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Nako, cambio muna tayo ng paksa. Ngayon, pag-usapan naman natin na yung rehabilitation ng Marawi City. Kaya kumbaga pinabibilisan na po yan. Ani ni Pangulong Marcos, lalo na po dun sa tubig at kuryente, kumbaga yung pabahay. At ang national government, kumbaga di naman nagkukulang dyan po sa rehabilitation. At kasama po natin ngayon ang mayor po ng Marawi City na si Mayor Gandamra. At magandang hapon po at welcome po sa Target On Air. Pag-usapan po natin yung kalagayan po ng rehabilitation ng Marawi. Ano po ang kasalukuyang estado ng rehabilitasyon ng Marawi City, lalo na po sa tubig at kuryente, Mayor? Magandang hapon po, Karex. Sa ngayon po ay in terms of the public infrastructures, halos tapos na po, except that you have mentioned a while ago, yung sa water provisions. Apa. Dahil hanggang ngayon po ay ongoing ho ang implementation ng ating LOA because the projects that has been implemented here in Marawi City Apa. is being implemented by the different line agencies of the government. Isa po dito ang in-implement ay yung patubig kung saan ang LOA po national ang naatasan para mag-implement at ongoing po probably nasa I would say nasa 60 to 70% ang accomplishment ng project na yon. Apa. And with regards to the sa ilaw naman po ay halos lahat po ng dito sa Marawi City ay nagkaroon na po ng connectivity sa ating energy. Apa, at pag-usapan naman po natin, Mayor, regarding po dun sa pabayong resettlement, marami na po ba mga permanenteng tirahan dyan sa Marawi City, Mayor? Matagal na pong natapos yung ginawang permanent shelters or resettlement. Yung kung saan ang nag-implement po ay ang National Housing Authority. Apa. In partnership with the Provincial Local Government Unit and the City Local Government Unit. At marami na pong mga kababayan natin, yung mga na-displace ho, yung kung saan hindi ho sila makakabalik dahil yung kinakatayuan ng kanilang mga pamamahay ay nasa danger zone at doon ho sa reclamation area. At ngayon po ay nakalipat mo na po sila. In fact, nagkaroon ho tayo ng creation ng bagong barangay. Apa. Because of that, the establishment of these permanent shelters doon sa ibang area outside the ground zero. At ano po naging aksyon ng inyong tanggapan kaugnay po dun sa utos po ng ating Pangulo na humihiling po na extension dun po sa mga private land owners po para dun sa pansamantalang tirahan nila, yung mga apektadong residente po, Mayor? Wala naman pong naging problema. Probably you are referring to the temporary shelters, yung transitory shelters na ginawa Apa. while ginagawa po yung mga permanent shelters. Tama po yun. Yung iba po kasi, sila po yung pinapayagan ng bumalik sa most affected areas, so yung ground zero. Pero alam po natin na mayroong programa ang ating national government kung saan mayroong naipasa na batas, compensation law na nagbibigay ng suporta doon sa mga affected constituents sa loob ng ground zero at ito po ay nagbibigay ng financial assistance or support para na sa ganoon ay masimulan na ho ang pagpapatuloy ng kanilang mga bayan. In fact, meron na ho mga barangays dito sa ground zero na meron na ho mga nagpapatayo ng kanilang mga bahay at nagpapagawa yung mga pwedeng i-repair ay na-repair na po at nakalipat na rin po. But meron pa rin mga hindi pa nakakabalik because itong ground zero is composed of 24 barangays. Apa. At merong iba na hindi pa ho nakakabalik. Probably dahil yung iba ho ay nag-settled na ho sa ibang lugar at yung iba naman po ay nakalipat na ho sa ibang sa mga permanent shelters. Opo, at sa ngayon po, Mayor, at kayo po, paano niyo po iniingganyo yung mga local and foreign tourists na bumisita dito sa Marawi City? Pagka kasi sinabi Marawi City, Muslim community, particular dito po sa NCR, sa Metro Manila, na andun po yung pangamba nila, yung kaguluhan. Ngayon po, paano po kayo nag-a-adjust po ngayon, Mayor?
Well, I would say na medyo matagal-tagal na rin po nakapag-adjust po tayo. Mhm. Ang as manifestation of this yung transformation ng Marawi into a peaceful city dahil marami na ho tayo mga investors na pumupunta dito sa Marawi City at pati ho mga turista ay pumupunta rin ho dito. In fact, may Apa. mga event, Mhm. national event na kung saan dito ho na nagkakaroon ng ino-host po natin. Like for instance, the few months ago, we hosted the Association of Philippine Association of Judges na Mhm. nagkaroon sila ng event dito ho sa Marawi City, yung Apa. bagong na-established na convention center namin at Mhm. doon ho natin sila na we hosted them. At marami po mga events, even the Department of Foreign Affairs ay meron ho silang ginawang event dito at ang Marawi City din po ang nag-host. So many events. Para nang sa ganon, may pakita natin sa ating bansa at Apa. yung mga kababayan na ang Marawi City po ay bumabalik po, nanunumbalik ang kanilang kaayusan at yung ating lugar ay nagiging relatively peaceful na po Apa. dito sa Marawi. At dun sa mga nakikinig po sa amin, kausap namin si Mayor Majul po ng Marawi City. Mayor, ano po ba? Sakop kayo ng Del Norte o Del Sur? Tayo po ay nasa ilalim ng probinsya ng Lanao del Sur Apa. at ng BARM Regional Government, Mhm. ang Marawi City po. Apo, at kamusta naman po? Ano naman po estado po ng eleksyon itong nalalapit dyan sa Marawi City, Mayor? Sa nakalipas na tatlong election po in 2019, 2022 at itong barangay election, I would say one of the peaceful elections that na nangyari ho dito Apa. sa aming lugar Mhm. and even the whole Philippines dahil walang mga failure of election, walang mga election-related violence Apa. dito sa Marawi City. Mhm. I can only speak for my city at yan po ay ating inaasam-asam na itong darating na 2025 election Apa. ay ganun din po ang magiging resulta na maayos ang ating eleksyon at mabigyan natin ng opportunity ang ating mga kababayan Apa. na pumili ng kanila mga dapat ihalal dito Mhm. sa darating na eleksyon. Okay, Mayor, pangunin lang po. Bali, kamusta? Ano po ang pinaka-source of income ng inyong mga kababayan dyan sa Marawi City, Mayor? Alam po ninyo, talagang kayo po ay ma-amaze pagka nakapunta ko kayo dito. Talagang marami na hong mga establishment dito. Trading, business, of course, we have sa agriculture naman. Apa. Alam po natin na medyo malawak ang aming agricultural land dito sa Marawi. At yan po ay ating exploit. At ngayon po, ang Ramadan namin dito, meron po kaming mga events dito kung saan dinadayo po kami dito ng aming mga kalapit na mga syudad Apa. and even other municipalities of Region 10 ay bumibisita ho dito. Mhm. At ako napuntahan ko lang dyan, Mayor, ang Lanao del Norte, dun sa bayan po ng Nunungan. Malapit na po yan sa Marawi. The next province is Lanao del Sur. Apa. Medyo malapit lang mo yan. Malapit po kami sa Iligan City. Mhm. It's a 40 to 50 minutes drive Marawi to Iligan City. Apo, at kung magagawi ako ng Lanao del Sur, hahanapin ko kayo, Mayor. Of course, you are very much welcome, sir. Everybody is welcome ho dito sa ating syudad. Mhm. At rest assured that ang ating peace and security ho dito sa Marawi City ay talagang stable Apa. because of the support of our security forces, the armed forces of the Philippines, the Philippine National Police at ang napakalaking kwan po ay ang ating mga kababayan ay talaga hong ayaw na hong maulit ang nangyari ho dito sa Marawi. Apo, at kung sakaling makakarating ako dyan sa Marawi City at para maidokumento ko na eto na ngayon yung estado ng kalagayan ng mga community dito sa Marawi City, Mayor. Tama po yan. In fact, ang Marawi City ho, during our time, recently ho, it was upgraded kasi ho, kami ay component city Apa. at tumaso ang aming classification from 4th class naging 3rd class Mhm. city. And yan po ay patuloy po ang ating development dito sa Marawi City Apa. sa tulong ng ating mga kababayan and most especially ang ating national government. Apo, nako, salamat po sa pagkakataon na kausap namin kay Mayor. Baka mayroon kayong mensahe sa publiko at nakikinig sa atin ng national government
ang Palasyo ng Malacanang. Mayor, sa inyong pagkakataon. Nais ko pong pasalamatan ang ating mahal na Pangulo sa kanilang walang sawang pagsuporta para sa pagbangon ng Marawi City. Pinagpatuloy po nila ang at suporta dito at tayo po ay maasa din po na yung ongoing program ng ating national government, yung compensation law, kung saan ito ay in-implement, ay mas mapaigting po ang implementasyon. Nang sa ganun, ay makabalik na ho ang ating mga kababayan doon sa mga areas na kung saan talagang badly affected by the Marawi Siege. Maraming salamat po sa ating mga kababayan at sa ating national government at sa ating mga kababayan dito sa Marawi City. Naway patuloy po ang pag-asenso, ang progreso at katahimikan ito sa aming syudad at sa buong Pilipinas. Maraming salamat po. Salamat po, Mayor Majul Osman Gandamran ng Marawi City. Mayor, salamat po sa oras. Ingat po palagi, Mayor. Salamat po. Pakinggan ang agenda ng inyong mayor para sa inyong lugar. Ang mga hakbang na ginagawa nila upang bigyang solusyon ang mga hinaing at problema ng inyong komunidad. At alamin ang mga good news na hatid nila sa taong bayan. Mayor's Hour sa Target On Air.